nagiging istrikto na ang Land Transportation Office doon sa pagbenta o pagsangla ng sasakyan na hindi naman nire-report yung change of ownership. The sale or mortgage of motor vehicles need to be registered with the Land Transportation Office. Pag hindi na i-report yan, merong penalty on the registered owner, of course, kasi siya pa ang lumilitaw doon. Ito ay nangyari sa kaso ng road rage na nangyari sa mga EDSA nung isang linggo, where after investigation nakita na yung Mercedes-Benz na sinasakyan ng suspect ay hindi registered in the name of the suspect but of another individual or entity. And because of this, sabi ng LTO dapat nang istriktuhan ang mga ganyan na sale or mortgage. Yung mga second-hand car dealers, usually, meron silang blank deed of sale kasi resale ng kotse. Medyo hindi na po pwede ngayon irehistro itong mga ito. Kailangan may particular name, ID, yung paglilipatan mo ng kotse na binili sa inyo. Meron din tayong kaso dati, yung land transportation official na namatay because of a road accident, no? Nung inimbestigan nila kung sino ang may-ari ng sasakyan na nakabangga sa LTO officer, ang sinabi niya matagal na niyang naibenta to another individual. And because of this, hindi na matrace dahil hindi naman siya nag-keep ng records, hindi matrace kung sino ang owner and possessor of the motor vehicle that killed the LTO official in the past. Meron din tayong rule na pag bumili ka ng sasakyan at hindi mo agad nirehistro, kung merong aksidente, gaya niyan, nakabangga yung tao, ang liable for damages or even criminal offenses will be the registered owner. So protection din ng seller na immediately to transfer the papers in the name of the buyer.